Bukod sa pagbisita sa mga magagandang tanawin, isa sa mga nauuso ngayon ang tinatawag na dark tourism. Yan ang pagpunta sa mga nakakatakot na lugar para sa isang horror adventure. Paalala naman ng Department of Tourism, wag lang ang mga katatakutan ng pagtuunan ng pansin, kundi pati ang kasaysayan ng mga lugar na ito. Si Julius Segovia on assignment. Surfing, swimming, sightseeing, lahat yan, more fun in the Philippines. Ghost hunting, more fun in the Philippines din kaya? Pagdating sa katatakutan, di magpapahuli ang mga Pinoy dyan. Mula sa pinagpasapasahang ghost story sa Umano'y Haunted House Baguio hanggang sa White Lady ng Balete Drive, lahat ng yan, tila kumikiliti sa imahinasyon ng mga Pilipinong mahilig sa katatakutan. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung nauuso ngayon ang tinatawag na dark tourism o yung pagpunta sa mga nakakatakot na lugar. Kasama na rin dito ang pagbisita sa mga kilalang sementeryo, gaya na lang ng hanging coffins ng Sagada, Fish Cemetery sa Dagupan City at ang Sunken Cemetery sa Camiguin. Masyado tayong marespeto sa ating mga nakakatanda sa atin, ang mga yumaon na mga mamahal natin sa buhay, kaya lagi natin silang naaalala. Dahil sa pagkahumaling ng mga Pinoy sa mga ghost adventure, naisipan na magkaibigang sina Eyas at Ari na itatag ang Intramuros Ghost Tour gamit ang online app na Suburban Virtual Ghost Tour. Dito, may mapa na susundan ng traveler at sa bawat lokasyong mabibisita, may challenge. First stop, ang San Agustin Church and Museum, kung saan nakalibing ang ilang kilalang tao noong panahon ng Kastila. Nandito po tayo ngayon sa San Agustin Church, one of the oldest churches in the whole of the Philippines. Nung nagkaroon po ng Battle of Manila at nasira ang buong Intramuros, siya ang natitirang building na nakatayo. At maraming sikat na tao ang dito nakahimlay, si Juan Luna at Pedro de Tavera. Tara! Halika! At para kumpleto ang katatakutan, pwede rin daw i-download itong electromagnetic meter para ma-detect ang mga kakaibang puwersa sa kapaligiran. May theory kasi sa paranormal investigations na pag may high electromagnetic fields, wala namang source of electricity, it could indicate na merong mga manifestation. Next stop ng ghost tour, itong Intendencia Ruins na halos 200 taon na ang tanda. At ang huli naming destinasyon, itong estatwa ni Queen Isabel II na ayon sa mga kwento ng mga tindera rito, ay nawawala raw ang ulo tuwing gabi. Actually, I don't think it's going to be a bad image. Kasi if you look at search engines, patok na patok ang ghost stories kahit anong oras, kahit anong araw. Pero ayon sa Department of Tourism, bagamat walang masama sa dark tourism, mas mainam daw na mag-focus na lang sa kasaysayan at sa mga mapupulot na aral sa isang lugar. Halimbawa na riyan ang Quezon Memorial Shrine, kung saan nakalibing si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Para po makita nila ang kasaysayan, peace and serenity should be maintained sa kapaligiran. Bawat lugar ay may kanya-kanyang tinatagong misteryo at kasaysayan. Mga kwentong dapat pahalagahan, unawain at respetuhin. In general, respeto. Respeto dun sa kultura, respeto sa batas. Julius Segovia, GMA News.